Honey babe, I'm going out of the country. I have my business trip in Singapore. Sumiksik ang mukha nito sa aking leeg habang kapwa kami nakahiga sa ilalim ng kumot at parehas kaming hubot-hubad. Katatapos lang magtuos ng aming katawan. Napaharap ako sa kanya at tinitigan ito sa kanyang mukha. Kailan naman? Tomorrow morning. Bukas agad. Nahampas ko tuloy ito sa kanyang balikat sa sobrang pagkabigla. Magpapaalam pero bukas agad ang alis. Sira ulo ba ito? Yeah. Naimas nito ang balikat na nasaktan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Simangot ko. Iniisip ko palang ay nalulungkot na ako. Parang ayoko itong umalis dahil nasanay na ako sa kanyang presensya at lalo na sa kanyang amoy na nakakaadik. Sasama ako. Sorry honey babe, my work is very urgent and dangerous. Dangerous? Pagtataka ko. No, I mean the meeting is only for exclusive VIP people. Pinaningkitan ko ito ng mata. Baka may kabit ka lang doon kaya ayaw mo ko isama. Kago ka. Ako sa kanya. Wala honey ko. Ikaw talaga selosa. Hindi ako selosa. Sipahin kita dyan eh. Pairap kong salita. Niyakap ako nito ng mahigpit. Gustuhin ko man isama ka honey babe pero hindi pwede. But I'll make sure I will bring you in Europe or any place. Basta kung saan ka masaya. Malambing ang boss dito habang may mahihinang halik sa aking mukha. Kailan ang balik mo? May himig na pagtatampo ang boses ko. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa akin. Kulang na lang ay gawin ako nitong pinitpit. Bumantong hininga muna ito bago sumagot. Hindi ko masabi kung kailan ang balik ko, honey babe. I hope I can go back within a week. Base sa boss nito ay hindi pa nito sigurado. Ano bang klaseng meeting yan? Baka bakasyon mo yan ang kabit mo. Kago, malaman ko lang. Langya kayong dalawa. Papatayin ko na lang kayo para wala na akong ibang isipin. Grabe ka namang magbintang sa akin, honey babe. Ngayon ko pa ba gagawin yan? Andito ka na sa akin. Ikaw ang buhay ko. Sus! Ganyan ang mga salitaan mga playboy sa kanto. Alam ko na yan. Mga sinungalin, magagaling mang uto at mga walang hiya. Di na lang mamatay para hindi na dumami ang lahi. Ganon kasi mga senaryo ang madalas kong mabasa sa mga articles. Kahit ang ex-boyfriend kong gago. Kahit matagal ng panahon iyon ay nanggigigil pa rin ako kapag naiisip ko iyon. Parang mo na rin palang sinabi na mamatay na lang ako kapag niloko kita, Lian. Umangat ang ulo nito at tumitig sa akin. Oo, buti alam mo. Matapang kong sagot. Pakakala nito ay nakikipagbiruan ako. Napabuntong hininga ito. Iba talaga naging epekto ng ginawa ko sa iyong pang-iiwan. I'm so sorry, honey babe. I promise that I will never hurt and break your heart again. I love you so much, Lian. He kissed me that it feels like there's no tomorrow. Parehas kaming kapwa hinihingal ng matapos. Alam mo, ilang beses ko na ipinagtataka yung mga sinasabi mo about sa past eh. Nahihibang ka na ata. Asar ko dito. Tumawa ito pero hindi umabot sa mga mata. I will tell you soon. Kumunot naman ang noo ko sa kanyang sinabi. Pero kung ano man iyon ay dapat maging handa ako at makapuro kabit lang nito ang sasabihin. Mas maigi nang mag-ready ang katawan ko sa pag-ehersisyo para in case magkamali ito na ikukwento, diretso bugbog agad ito. Langyan ito. Kinabukasan ay maagang umalis si Drake. Tayong isang backpack lang ang dala nito. Hindi ako nagpakita ng kahinaan sa pag-alis nito kahit na parang gusto ko nang maglupasay sa iyak. Baka isipin nito ay iyakin ako. Alam kong hindi bagay sa akin ang ganoon dahil sobrang gandang babae ko. Super napuyat pa kaming dalawa dahil talaga namang sinulit nito ang natitirang oras namin. Napakatindi talaga nito sa kama na akala mo'y wala nang bukas kung bumayo ng husto. Marami itong ibinilin sa lahat ng kanyang kasambahay, mas lalo na sa kanyang mga bodyguards. Pinayagan din ako nitong umuwi sa mansyon ng aking magulang at bahay ng aking mga kaibigan. Pero siniguro nitong may mga bodyguards itong nakabuntot sa akin kahit hindi ko naman na kailangan. Pinayagan din ako nitong gamitin ang kanyang art room kung saan siya madalas mag-painting. Ang kaso ay wala naman akong kahilig-hilig sa kahit na anong arts. Malungkot ako umakyat sa kwarto ni Drake. Hindi ko alam pero natatamta kong tawagan ito sa kanyang telepono. Sobrang miss na miss ko na agad ito kahit na 10 minuto pa lamang itong nakakaalis. What a lonely day. Ang lungkot-lungkot tuloy ng pakiramdam ko ngayon. Madalas naman ako mag-isa kapag nasa mood akong ayoko ng kausap.
Uuwi ako sa ibang mansyon namin na tanging mga kasambahay lang namin ang tao at doon magmumukmuk. Pero kapag masaya naman ako ay hindi ako mapakali sa iisang lugar. Gusto ko palaging gumala, mag-out of town at uminom kasama ng mga kaibigan ko sa bahay. Pero ngayon ay talaga naman parang dinala ni Drake ang kalahati ng katawan ko. Animal na iyon. Anong ginawa niya sa akin para maramdaman ng ganitong pangungulila? Hindi kaya may magic itong ginawa sa akin kaya ako nagkakaganito ngayon? Naku, talaga, malaman ko lang ay talagang black eye si Dracula sa akin pagbalik niya. Tama, meron man itong ginawa sa aking kababalaghan o wala ay talagang may suntok ito mula sa akin sa magkabilang mata. Langyan niya, pinahirapan niya ang maganda kong buhay. Sa paglipas ng 2 araw ay pinilit kong maging normal ang araw ko kahit na parang palagang may kulang sa aking buhay. Nakakausap ko naman sina mom and dad. Si London naman ay mukhang naglaho na naman. Palagi naman itong naglalaho na parang bula at susulpot na lang na parang kabuti. Nalaman ko nagpunta daw ito sa Bataan para magbakasyon dahil 1 buwan na lang ay ipapasa na sa kanya ni daddy ang kumpanya bilang bagong CEO. Nagsabi na rin akong uuwi sa Makalawa dahil baka magulat ang magulang ko kung bigla na lamang akong susulpot sa kanilang harapan. I'm going to surprise my friends also soon. Sa ngayon parang gusto kong maglibot sa loob ng Castle Drake. Binigay naman niya sa akin ang maraming susi kung feel ko daw na mag-tour para hindi ako maboring. Nagsuot ako ng white crop top na sando at gray leggings. Suot ko ang running shoes at naglalakad ako habang nagpo-ponytail ng buhok. Tinawag ko sina Bidang at Ninita. Samahan niyo ako guys, mag-gym. Pagyaya ko sa dalawa. Halatang nagulat ang mga ito sa akin. Naku, batak na kami sa trabaho, hindi na namin kailangan yan, Miss Lian. Sagot ni Bidang. Tsaka marami pa po kaming gagawin at pinililinis ni Sir Drake ang antik niya sa taas. Sabat naman ni Ninita. Antik? Yes po. Pinapatapon na po ni Sir marami niyang gamit nung kabataan niya. Yung iba naman lilinisan lang daw dahil baka binahayan na ng gagamba. Sa sobrang tagal nang walang paglilinis doon. Salita ni Bidang. Bigla ako napaisip. Kung ganoon, edi sige, hindi na lang ako mag-gym. Okay, I'll go with you. Naku, Miss Lian, wag na po. At baka ubuhin ka lang doon sa sobrang dumi. Pigil ni Ninita. Tama po si Ninita, Miss Lian. Baka ikaw ay magkasakit at mayari pa kaming dalawa ni Sir Drake dahil pinabayaan ka namin. Huwag kayong mag-alala. Kung yan lang ang inaalala ninyong dalawa sa akin, hindi naman ganun kasala ng katawan ko. So, tara na. Nauna pa ako naglakad sa dalawa dahil kahit na anong pigil nila ay ako pa rin ang masusunod. Nawalan na rin ako ng gana na mag-gym. Ewan ko ba pero inuudyokan ako ng aking konsensya na pumuntang antique. Meron din naman kami sa mansyon namin. Kahit kailan ay hindi naman ako nagka-interes sa mga lumang gamit. Siguro nga ay dahil super bored ako kaya feel ko sumama kina Bidang at Ninita. Pag-akyat namin sa pinakataas ay may maliit na pintuan doon. Mukhang nalipasan na ng panahon ang maliit na kahoy na pintuan dahil nabukbok na iyon at parang tinirahan na ng anay. Mabuti na lamang bago kami umakyat ay nagsuot muna kami ng gloves at face mask. Habang may bitbit na tig-isang timba at mga pamuna sina Bidang at Ninita. Nauna silang pumasok sa loob at ako ang panghuli. Binuhay ni Ninita ang ilaw para magbigay liwanag sa buong silid. Napalibot ang buong paningin ko. Malaki naman pala ang antique na ito. In fairness, hindi naman ito mukhang inabandon na dahil mukhang maayos pa rin naman. Mukha din namang malinis dahil walang kalat, pero na lang talaga sa mga kahoy na mukhang marupok at sa bintanang makalawang na. Puro kahon na malalaki at maliliit ang maayos na nakasalansan. Ang ibang gamit naman ay tinabunan ng mga puting kumot. May iilan ding sapot ng gagamba akong nakita. Hindi naman ako takot sa mga ito kahit sa lumilipad na ipis. Dito ako sa kabila, Ninita. Ikaw na doon sa mga kahon. Salita ni Bidang habang patungo ito sa may dulong bahagi. May mga malalaking statwa doon na ang ilan ay basag na at ang iba naman ay mukhang nasa maayos pa. Sige, sagot ni Ninita. Ikaw, Miss Lian, gusto mo na bang bumaba na? Baka magtagal pa kami dito. Ani Bidang, dito lang ako. Pwede naman siguro mga alam na gamit dito, di ba? Sabay turo ko sa lumang kabinet na siyang una kong nakita. Pwede naman, Miss Lian. Hindi naman masalan si Sir Drake. Basta wag lang makakasira ng mahalagang gamit niya. Sagot ni Ninita. Okay. Tanging sagot ko. Iniwan ako ng mga ito para sa kanilang mga trabaho. Ako naman kahit walang gagawin ay feel ko lang na magkalkal na parang nagbobote bakal. Hindi ko muna tinignan ang cabinet dahil sinilip ko ang ilang mga nakatabo na kumot.
Wow, ang gaganda ng mga ito ah. Napamangha ako sa mga nakita kong iba't ibang klase ng artworks. Alam kong hobby ni Drake ang magpainting pero bakit naman nandito lang ang ilang magagandang painting at hindi nakadisplay sa kanyang art room o kaya naman ay isabit niya sa dingding ng kanyang castle. Ang ibang themes ay nasa farm, dagat, mga bata, nanay na nagpapa-breastfeed sa kanyang baby. Meron ding isang babae na nakatalikod na nakasuot ng dress habang nalilipad ng hangin ang buhok nito. Pero mas marami ako napansin na isang lalaki na malungkot at nakatanaw sa malayo. Meron din na nakatingin ito sa isang babaeng masaya. May isang lalaki na nakatingin sa buwan. Masyado namang mysterious ang mga obrang iyon. Malungkotin ba sa Drake noon? Napailing na lamang ako dahil kahit itanong ko iyon sa dalawang kasama ko na naglilinis ay tsak wala ding alam ang mga iyon. Saka ko nalang itatanong ang mga iyon sa pagbalik ni Drake. Ibinalat ko na sa pagkakatabo ng mga iyon at sumilip sa ilang mga kahon. Mga lumang gamit lang. Dapat sa mga ganitong bagay ay itinatapon na o ibinibigay na sa mga nangangailangan. Ninita, tawag ko sa kasambahay. Huminto ito at sumilip sa akin. Bakit po, Miss Lian? Itapon niyo na kaya ang lahat ng ito? Turo ko sa ilang kahon na natingnan ko. Opo, ipinapatapon po, ipinamimigay na ang mga iyan. Sa katunayan nga yan ay sobrang dami niya noon. Ewan ko ba parang hindi na ubusan ang gamit dito. Ang iba nga dyan ay inuuwi na namin sa aming bahay, lalo pa at marami namang mapapakinabangan pa. Ang iba, ipinapadaransyo na ni Sir Drake sa dump sites. Sagot nito habang nagpupunas ng figurine. Okay, ipahakot na lang lahat dito sa mga tauhan para lumuwag naman dito. Yes po, Miss Lian. Ipapaakyat ko na sa mga tauhan ngayon. Nagpagpag muna ito ng kamay at may dinukot na cellphone sa bulsa. Narinig kong may pinapaakyat itong mga tauhan. Mainit at nagpapawis ng aking noo. Kahit na nakabukas ang bintana at may ceiling fan naman, ay mainit pa rin sa katawan. Wala sa loob na lumapit ako sa lumang cabinet. Mukhang kapanahunan pa ito ni Kupong-Kupong. Ito ang una ko nakita pagpasok ko. Dahil curious ako ay binuksan ko iyon. May lumabas agad na mga ipis. Kung iba pa siguro iyon ay baka nangisay na sa sobrang takot. But not me. Napansin ko ang isang kulay kahel na may kalakihang kahon. May ribbon iyon na design sa takip. Kahit mukhang nalipasan na ng panahon ng kulay ay alam kong maganda iyon. Kaninong box ng kahon kaya ito at pambabayang style? Hindi naman bakla si Dracula para sa ganyang bagay. Hindi kaya galing sa ex niya? Or baka sa kabit? Langya niya kung ganoon. Lumukod ako para buhatin iyon. Medyo may kabigatan din ang kahon, kaya mas lalo ako na curious kung ano ang nasa loob noon. Inilapag ko iyon sa baba. Nang tangkain ko yung buksan ay saka naman bumukas ang pintuan at nagsipasok ang 5 bantay. Kunin niyo lahat ng nakakahon na iyan. Yan lang muna dahil sa kabilang gilid ay hindi pa na-aproba ni Sir Drake. Biglang singit ni Bidang. Sige, sagot ng 5. Pinanood ko ang mga ito habang nagbubuhat, habang sila ni Nita at Bidang naman ay halos magkasalubungan na sa pagpupunas ng mga alikabok. Ako naman ay isinantabi ko muna ang kahon na nakita ko. Mamayang gabi ko na lamang iyon titingnan. Matapos pa ng ilang minuto ay nagpasya na akong bumaba. Hindi ko na kaya ang pawis. Nagpaalam na rin ako sa dalawa at namamadali ang mga itong pumayag. Ako naman ay itinawag sa isang tauhan para buhatin ang isang kahon na itinabi ko. Hindi yun napansin ng dalawa. Mabilis naman ang pagkilos ng aking inutusan. Nagpaalam na lamang ako sa dalawang kasambahay na mauna. Nang makarating sa loob ng kwarto namin ni Drake ay agad na ibinaba ng tauhan nito ang kahon. Okay, thank you. Pero bago ko buksan iyon ay nagtungo ako ng banyo para makapag-quick shower. Mabilis lang na lumipas ang sandali. There's something special sa kahon na ito kung kaya ang bilis ng mga pagkilos ko. Matapos ko lang na makapagbihis ay heto ako ngayon sa harap ng kahon. Dahan-dahan kong iniangat ang takip ng kahon. Nang mabuksan iyon ay agad kong naamoy ang lumang mga bagay na nalipasan na. May sapot pa iyon ng gagamba. Pero napaawang ang aking labi nang makita ko kung ano ang mga nasa loob. It's full of love letters. May maliliit na stuffed toys. Kahit ng bulaklak na natuyo na sa sobrang tagal ng pagkakatago. Super dry na ang mga petals ng rose. What the heck is this? Kay Drake ba ang lahat ng ito? Parang hindi naman ganung klaseng tao ito at magmumukha itong bakla. Pwede rin sa kanyang kapatid. Pero kahit minsan ay never naman ito nagbanggit ng kapatid. Di ko nga kailanman narinig sa bibig nito kung may pamilya ba ito. He was so mysterious.
Siguro sa pagbalik niya ay malalaman ko kung nasaan ang pamilya nito. Kung nandito pa ba sa mundong ibabaw o wala na. Ilang beses na kami nagpalitan ng mga laway pero sa simpleng buhay nito ay wala akong kaalam-alam. Hindi kaya murderer ito? Hindi naman siguro. Dahil isa itong magaling na abogado at kilala ito ng aking kapatid na si Lander na pihikan sa pagpili ng mga kaibigan. Kahit mukha itong tukmol sa aking paningin. Hawan ko ba? Siguro dahil sa pagiging pakialamera ko ay curious akong dumampot ng isang love letters. Pero agad na kumunot ang aking noo. It was a familiar paper. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Habang binubuksan ko iyon ay biglang nanginig ang aking mga kamay. My God! Hindi ako makapaniwala. No! Alam ko ito. Alam na alam ko ang ganitong sulat dahil ang sulat na ito ay sulat kamay ko. I read the dates. 12 taon na ang lumipas. Pero hindi ako makapaniwala. Isa lamang ang taong binigyan ko ng mga ganitong sulat nung kabataan ko. My first love. His name was Vincent Ramirez. Ang taong sumira sa pagtitiwala ko sa tao. Ang taong nanakit sa mura kong puso. Hinalukay ko ang ilang mga sulat. Bigla nanlabo ang aking paningin. Ayoko mang isipin pero nag-iba ang takbo ng aking kaisipan ngayon. Ang bawat page ng mga sulat. Oo, araw-araw ako nagbibigay sa kanya ng mga sulat. Kahit mukha ko siraulo sa kanyang harapan noon pero hindi ko akalain na iipunin nito iyon. Napatingin ako sa maliit na stuffed toys. Tama, ako din ang nagbigay kay Vincent sa mga ito. Pangit man isipin pero ako ang nanligaw sa kanya nung high school kami sa isang exclusive school. Naitaas ko ang aking mga mata sa siling. Hindi maampat ang aking luha. Muli, bumalik ang sakit ng ginawa ni Vincent sa akin. Kaya pala pamilyar si Drake sa akin. Ang mga mata niya na malayong-malayo sa isang nerd na estudyante noon. Ang labi na alam kong nahalikan ko na noon. Ang amoy niyang palagi kong naaalala sa isang taong ibinaon ko na sa limot. Paano niya nagawa sa akin ito? Kaya pala hindi ko siya magets kung minsan nagsusorry siya sa ginawa niyang pananakit sa aking puso at pang-iiwan. Kaya pala, langyang buhay ito. Hindi ko na binasa pa ang ilang mga sulat dahil bumabalik ang sakit ng nakaraan. Mas lalong sumakit ang puso ko ngayon dahil pakiramdam ko'y nagsisinungaling na naman ito sa akin. Ang pangalan pa lang niya na noon na Vincent Ramirez, ngayon naman ay siya si Drake Freemanger. Parang nawalan ako ng tiwala sa kanya. Pakiramdam ko ay muli na naman niya akong sasaktan. Wala sa loob na napatingin akong muli sa kahon, kahit na basang-basa na ng luha ang aking mga mata. Nakita ko ang isang picture na nakaipit sa mga sulat. Iniangat ko iyon at tumambad sa akin ang napakaraming mga larawan. Kahit nanginginig ang aking mga kamay ay kinuha ko lahat ng iyon. Ang bawat larawan ay kuha nung panahon na magnobyo pa kaming dalawa ni Vincent. I'm only 15 years old at that time and he was 18 years old. Matanda ito sa akin ng 3 taon na isang bagong transfer sa school namin. Bawat kuha namin ay masayang-masaya ang batang siliyan. Alam ko naman na masyado akong nahibang kay Vincent noon. Hindi, siya pala, si Drake ngayon. Shit, bumabalik sa akin ang nakaraan sa bawat larawan na hawak ko ngayon. How could he doing this to me? Damn you, Vincent Ramirez. Damn you, Dracula. 12 years ago. Mika! Malakas kong tawag sa aking BFF. Nakaupo ito sa ilalim ng malaking puno ng akasya dito sa likod ng school namin. Parehas na kaming nasa 4th year high school. Nasa high section ito dahil matalino. Classmate ko siya last year pero ngayon ay hindi na. Tanging si Mika lamang ang naging BFF ko simula 3rd year kami dahil bagong transfer lamang ako. Nandito kami nag-aaral sa isang kilala at exclusive school na tanging mga mayayaman o kilalang mga tao lamang ang nag-aaral. Marami akong kilalang mga artista o anak ng mga ito, kahit mga anak ng politician, pero mukha silang pangkaraniwang nilalang lang dahil kahit gaano pa sila kasikat ay hindi naman sila pansinin sa buong school campus. Masaya akong lumapit sa kanya habang may bit-bit na snacks namin. Ako ang madalas manlibre dito dahil siya ang gumagawa ng assignments ko sa mathematics. Wala sadyang hindi gustuhin ng sistema ko ang numbers. Tanging pagiging maganda lang ang meron ako.
Magaling naman ako sa ibang subjects. Tanging sa math lang, nalihis ang utak ko. Habang itong aking BFF naman ay super matalino. Palagi pang advance sa pag-aaral. Pwede na niyang palitan si Einstein kung gugustuhin niya. Ay, kumuha ko ng sandwiches and drinks natin. Meron din akong tubleron dito. Tumabi ako dito at agad na binuksan ang dala kong bento box. Dalawa iyon dahil tagisa kami. Thanks. Sagot nito at binuksan ang bento box. Itinabi nito ang hawak na cellphone pero nasa tenga pa rin nito ang earphone. Ganito talaga palagi si Mika. Masyadong introvert. Walang kaibigan at gusto palaging mapag-isa. Mabuti na lang at pinalad itong makilala ang isang maganda at maladyosang katulad ko kaya hindi na ito loner tulad ng dati. Maganda si Mika. Beauty and brain at may height pa. Ang kaso hindi siya interesado sa mga pageant kapag kinukuha ito. Kaya ako ang madalas makuha. Natural, sobrang maganda kaya ako. Super pretty ko. May height din at malakas ang confidence sa katawan. Hindi lang ako masyadong pinalad sa katalinuhan pero pwede na rin iyon. Gago ba sila kung mamimili pa ng iba? Magkaiba man kami ng personality ni Mika ay BFF kaming tunay. Tahimik si Mika at ako naman ay maingay. Madalas pa nga ay mapaaway. Marami kasing naiinggit sa aking kagandahan. Sorry na lang sila dahil ang ganda ko'y nananakit. Ilang beses na ba akong nag-dance? Habang ang kakambal ko si Lander ay nasa ibang school nag-aaral. Ibang-iba kami ng ugali ng isang iyon. Sub-sub ito sa pag-aaral at palaging consistent honor. Bahala siyang mag-aral ng mabuti. Hindi ko uubusin ang buong lakas ko sa pag-aaral. Ganoon din naman, pare-parehas mamamatay din sa finals. Narinig ko, may bagong classmate daw kayo ngayon, Mika? Tanong ko sa aking BFF na ngayon ay mumunguya na ng sandwich. Tanging ungo lang ang sagot nito. Gwapo ba? Narinig ko super gwapo daw. Marami malalanding Diyos-mosa kasi sa paligid. Inaw naman, di ba? Maarte kong patuloy. Hindi ito umimik bagkus ay nagpatuloy lamang sa kinakain. Pero ang mga kilay nito ay nagsalubong. Gwapo no? Di ka nakasugot eh. Tudyo ko kay Mika at napahagikik. Ang bilis lang nitong kinain ng sandwich at uminom na ng mango juice. Matapos noon ay humarap ito sa akin. Wala akong panahon sa ganyan, Lian. Bilisan mo na dyan at matatapos ng break time natin. Masungit nitong sagot. Kinuha nito sa kanyang bag ang notebook. Sa akin iyon dahil sa kanya ko pinagawa ang assignment ko. Wow, thank you, Franny. Kaya super loves na loves kita eh. Akmang yayakapin ko ito nang bigla itong lumayo. Mauna na ako. Kita na tayo sa pag-uwi. Mabilis nitong kinuha ang kanyang bag at hawak ang bento box na ibinigay ko. Kahit masungit itong aking Franny ay super mabait naman ito. Tinapos ko na rin ang kinakain ko. Mabagal kasi akong kumain kaya payat ako. Pero kahit ganoon, super maganda naman ako. Nang matapos ay iniligpit ko ng aking pinagkainan. Patayo na ako nang mapansin ko ang cellphone ni Mika. Naiwan pa ata ng aking Franny ang kanyang cellphone sa pagmamadali. Kinuha ko iyon at ibibigay ito. Nakita ko ang grupo ni Felicia, ang aking immortal enemy. Grupo ito ng malalandi na akala mo ay sila lang ang maganda sa buong campus. Mga baliw. Sa bagay, kinuwawa ko lang naman ito last time na nagkasagupaan kami. Ako pa, si Lian ang kinaaway. Siyempre sa galing at kagandahan ko, ako pa rin ang winner. Ilag ang grupong ito sa akin dahil bukod sa paglalandi lang ang mga alam ng mga ito, ay lalampa-lampa pa. Naglakad ako sa gitna nila at wala akong pakialam kung magalit sila sa akin. Mas matakot sila kung ako ang magalit sa kanila. Mabilis na nagpulwasan ang mga ito nang makita ako. Ako naman ay mataray na naglalakad. Bitch! Mahinang bulong ni Felicia pero rinig na magkabilang tenga ko. Lalagpas na sana ako nung may pumitik sa aking utak at humarap kay Felicia mismo. If I were a bitch, then anong dapat kong itawag sa'yo, Aben? Maangas ako lumapit dito habang walang kurap. Ewan ko lang kung hindi pa ito masindak. I didn't say anything. Sinungaling nitong salita pero biglang namutla. I smirk. Sinungaling pa din ang walang hiya. Really? I swear. Mabuti na lang at nagmamadali ako ngayon, Felicia, ingrata. Kung hindi, titirik na naman yung mata mo sa isang sapa ko. Pero sige, total naman sinungaling kang tao bukod sa pagiging attention seeker. Your lying is accepted. Ngumiti ako sa kanya ng napakatamis. Napasingap ito at napatakbo sa kanyang mga alipores na ngayon ay mukhang mga nasindak sa akin. Okay, paalam ko sa mga ito pero hindi na nila ako sinugod at nagmamadali silang pumunta sa kabilang building. What
What a funny day. May 10 minuto pa naman bago ang next subject ko, kaya madadaanan ko pa ang classroom ni Mika. Marami pa rin naman ang kumakain. Ang iba nga ay nakatambay pa, pero wala naman akong pakaalam sa kanila. Malapit na ako sa classroom ng friend ko habang hawak ang bento box nang may bumunggo sa aking likuran. Tumalsik tuloy ang hawak kong bento box. What the hell? Are you blind? Asar ako napalingon sa lalaking matangkad na nakayuko. Oops, I'm so sorry, miss. Hingin pa umanhin ito. Magalang na salita ng boses ng lalaki na para bang anghel. Mabilis na umarko ang kilay ko sa lalaki na ngayon ko lamang nakita sa school na ito. May suot itong makapal na salamin. Ang buhok nito ay may pagka-blonde pero ang gupit ay parang kay Jose Rizal. Agad na nagtama ang aming mga mata. He looks so gorgeous man with the brown eyes and thick brow. Ang matangos niyang ilong ay bumagay sa panganitong parang palaging nagngangalit. Bumaba ang tingin ko sa kanyang braso. John, gusto ko ang ganyang braso. Maugat na at mukhang matigas pa. Are you okay, miss? Untag nito sa akin. Bumalik sa tamang diwa ang aking kaisipan. Hindi tama ito. Baka isipin itong pinagpapantasyahan ko ito dahil hindi ito nagkakamali. Naparito ako para ihatid ang cellphone ni Mika at hindi para ma-hypnotize sa lalaki ngayon. Napansin ko na lang na inaabot na pala nito ang bento box ko. I gotta go. Mabilis na akong tumalikod dahil alam ko sa sarili kong nangamatis na ang mukha ko. Mabilis sa mga hakbang ko at tumapat na ako sa room ni Mika ay agad ko itong tinawag. Ipinakita ko dito ang naiwan niyang cellphone kung kaya lumapit ito sa akin. Naiwan mo sa pagmamadali mo? Thanks God, kanina ko pa ito hinahanap. O siya, alis na ako at baka dumating na si Ma'am Sungit. Ngisi ko. Okay, thank you Lian. Welcome, Franny ko. May pa-flying kiss pa ako dito sa baytawa nang umilang ito. Patalikod na nang muli ay mabangga ako. Magtataray na sana ako nang makita ko kung sino ang nasa harapan ko mismo ngayon. Ang lalaki may makapal na salamin na maugat ang braso. You again? Napatikwas ang isang kilay ko. I'm sorry. Muli ay humingi na naman ito ng sorry sa akin. Hindi ko alam kung sa pagiging malabo ng paningin nito ay hindi niya ako makita kaya nababangga ako o talagang may pagkasyungalang ito. Pero mukhang hindi naman sa taglay nitong kagwapuhan. Oo, hindi ito tanga. Sayang eh. Rivera! Narinig ko ang pagtawag na isang lalaki na classmate ni Mika. Lumapit ito sa lalaking tinawag nitong Rivera at tinapik sa likod. Oh wow, close pala kayo ni Miss Pretty Girl dito. Sabay ngisi at kindat nito sa akin. Agad ako napangiwi sa ginawa nito. Nakakasuka lang. Nagkatinginan kaming dalawa ni Rivera. There's something in his eyes. Bakit nandito ka pa rin, Lian? Takang sulpot ni Mika at palipat-lipat ito ng tingin sa amin. Mukhang may ligawan na nangyayari sa best friend mo, Zimmerman. Para nasagot ng classmate nitong todo ang ngisi. Kulang na lang ay mapunit ang buong mukha nito. Nakakairita lang. Sira ulo. Angil ko sabay irap. O siya, bumalik ka na sa classroom mo. Pagtataboy sa akin ni Mika. Of course. Sagot ko. Pero bago pa man ako tuluyang umalis ay tumingin muna ako sa lalaking tinawag na Rivera. He was still staring at me without blinking his eyes. Ang yan nito. Ganito ba to? Sa mga sumunod pang mga araw, nakilala ko sa pamamagitan ni Mika ang lalaki na ka-eyeglass. Siya si Vincent Rivera, bagong transfer sa school namin at classmate ng aking Frenny. Kung noong una ay masyado lang akong nakikurious sa pagkatao nito, ngayon ay hindi na. Dahil sa inaraw-araw ko itong nakikita ay araw-araw ko nagkako-crush kay Vincent. Hindi ko alam kung bakit late na siyang nag-aral dahil 18 years old na ito at dapat nasa college na. But I didn't know what's his history. Ang importante ay super crush ko na siya. Mas lalong nadagdagan ang paghanga ko sa kanya nang malaman na kakompetensya ito ni Mika sa pagiging matalino sa kanilang klase. Nasa high section sila pero kakaiba daw masyado ang galing at talino nito. Hindi naman daw sila close na dalawa ni Mika at ni Vincent pero madalas ay sila ang nakakapartner sa ibang activities. Lantaran ko sinasabi kay Mika na nagsaselos ako sa tuwing magkakasama sila. Ang ending tuloy ay may kutos ako sa aking Frenny. Hindi daw mangyayari ang walang kwenta kong pamimintang. Mabuti na lamang at may tiwala ko sa aking Frenny at sa aking crush. Magparaya ka naman, Besyo Wops ko. Bigyan mo ng spotlight sa crush ko. Daldal ko dito habang nasa library kaming dalawa ni Mika.
Wala akong magawa kaya sumama ako sa aking kaibigan. Ito ay nag-aaral, ako naman ay nanggugulo lang. Masama ang mukha na humarap sa akin si Mika. Alam mo, Griefer, kung ano-ano na lang yung mga nonsense na sinasabi mo. Kung ako sa'yo ay mag-aaral na lang ako ng mabuti. Baka pag matuwa pa ako, willing ako magparaya sa pagiging honor student ko kung ikaw ay magpapakasipag sa pag-aaral. Strict ang salita ni Mika. Grabe siya, di mabiro. Puro ka nilang crush. Mali ka, di ko na siya crush. Rose, sa inaraw-araw ba naman? Himala at hindi mo na siya crush. Tinaasan ako dito ng kilay. Bagaman mahina ang boses ay halatang gusto akong kurutin sa singit. Hindi ko na crush sa Vincent Rivera dahil mahal ko na siya. Kinikilig kong salita kaya napataas ang boses ko. Mabilis akong siniko ni Mika na may mga ilang estudyanteng napapatingin sa aming dalawa. Please, quiet! Masungit na salita ng librarian. Nagkabit-balikat na lang ako habang si Mika naman ay parang gusto na akong tuluyang kurutin sa singit. Lumipas pang 1 linggo, hindi ko na kinakaya na hanggang tingin na lang ako sa aking crush na si Vincent. Hindi rin ako papayag na maraming bubuyog na umaali-aligid sa aking mahal, lalo na sa grupo ni Felicia. Langya, kahit may mga jowa na mga ito ay harap-harapan kong lumandi sa aking Vincent. Ilang beses ko nang gustong bangasan ang pagmumukha ng Feliciang iyon kasama ng mga aliporas nito pero palaging nakabantay si Mika sa akin para pigilan ako.